Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa patuloy na pagbabago at pagiging advanced ng mundo, halos lahat na siguro ay mayroong access at mayroong mobile phones. Mapabata o matanda ay gumagamit na nito sa marami at iba't ibang dahilan at paraan. Ngunit alam nyo bang may pagkakataon na ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng phobia na marahil ang ilan ay hindi pa aware na mayroon sila nito. Ito ang tinatawag na nomophobia o no mobile phone phobia. Ito ay ang takot at anxiety ng isang tao kapag nahiwalay o nawala sa kaniyang tabi o paningin ang kaniyang mobile phone na nagdudulot ito ng panic o anxiety sa isang tao. Mayroon din silang labis na pag-check ng kanilang phones sa buong araw at madalas na mag-alala na mawala ng contact sa kanilang mga kausap. Ayon sa mga pag-aaral, ilan sa mga sintomas nito ay ang pagbabago ng paghinga, panginginig, labis na pagpapawis, disorientation, agitation at irregular na pagtaas ng tibok ng puso. Ayon sa Medical News Today, hindi pa malinaw kung ito ba ay nagmula sa existing na anxiety disorder o mula ito at maihahalin tulad sa cellphone addiction. Ayon sa mga eksperto, bagamat wala pang kasalukuyang gamot para rito, ngunit may mga paraan pa rin inirerekomenda ang mga psychologist upang magamot ito tulad ng ibang phobias. Maaaring sa pamamagitan ng behavioral therapies,
paghahanap ng wastong support groups and systems, ilang gamot na mula sa doktor, at self-care strategies na makatutulong upang pakalmahin ang iyong isip at katawan. Payo rin ng mga eksperto na agad na kumonsulta at magpatingin sa doktor kung may sintomas ng maranasan ng nomophobia. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pilipinas oras natin, 14 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH, Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Sa lahat po natin mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po sa inyong magandang umaga. Happy Monday morning! Ika-16 na po tayo sa buwan ng Marso. Aba, nakakalahati na tayo, may kita. It's March 16, 2026 na po. Muli po, samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan, dito po sa DZRH, Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Diyan lang kayo, ha? Ating mga lola at lola, good morning! Sa mga nanay at tatay, mama, papa, mami, daddy, how are you today? Ayan, at sa aking brother-in-law na lagi palang nakikinig, ay nanonood sa akin sa ano. Oo, nakikita ko eh. At sa aking sister, si Leonora Binauhan Nosco. Ayan. Hi, Tony! How are you today? Ganyan yung ano nila pronunciation. Mga kaibigan, happy Monday morning. Monday na naman tayo. Kaya maya-maya, standby ha. Tatanungin natin doon sa mga nagpapatanong sa atin sa Yakap program ng PhilHealth. Ayan, naalamin natin yan maya-maya mula sa PhilHealth ha. So, tutok lang kayo. At muli, makakausap natin si Dr. Israel Francis Pargas, si Doc Ish. Pero teka lang, hapon ba naramdaman nyo ba yung sobrang lakas ng hangin? Oo. Diba? Tayo ay, sabi nga natin kahapon nagulat tayo punta tayo na simbahan. Aba, lakas ng hampas ng hangin. Sabi ko, eto na, mukhang bumubugso na, huling bugso na to ng amihan. Diba? Oo, bumagsak daw sa 17.1 degrees Celsius ang temperature natin dyan sa Quezon City kahapon So, ibig sabihin, naranasan yung malamig na panahon kasabay ng paghina po ng Northeast Monsoon. Yun na yun. Namamaalam na si amihan. Naku, eto na tayo sa tag-init. So yan na daw ang pinakamababang temperatura na naitala sa Quezon City mula 2015 kung saan pumalo ito sa 18.5 degrees Celsius. So inaasahan na daw na magsisimula na ang dry season na sa pagtatapos ng buwan ng Marso. Oo. Dapat handa na tayo ha. O mga lolo't lola, huwag matigas sa ulo.
Pero meron pa rin maulap na papawirin tayo na mararanasan mga pag-ulan dahil nga po dito sa Amihan. Meron pa rin sa ilang bahagi po ng ating bansa, ilang lugar. Diba? Pero mga mahihinang pag-ulan, lalong-lalo na po dyan sa Bicol Region, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga at Mountain Province. Merong bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Kalat-kalat na pag-ulan meron din mararamdaman sa atin dito sa Metro Manila. At syempre nalalabing bahagi ng Luzon, pagi sa Visayas, Northern Mindanao at Caraga. So meron na, damdamin na natin yan Pero wag naman malakas na ulan. Tapos meron ding paramdam ang localized thunderstorms. Nagdadala ng maulap na papawiri na may bugso din ng pag-ulan, pagkulog sa nalalabing bahagi. Di man nagtatanong po dyan sa Mindanao. Pero siyempre paalala ng Pag-asa, ingat-ingat pa rin po sa flash floods, sa landslides, doon po sa mga delikadong lugar. Ingat-ingat lang. At kayo po ay mas mahalaga po yung buhay, na tayo ay nag-iingat, kesa po yung tayo nananatili sa lugar, alam natin na delikado, So yan po. Standby, meron pa rin po tayong pasyente, sikapin natin matulungan maya-maya lamang. At yan po ay taga Pililla Rizal. Pupuntahan natin mamaya ang Pililla Rizal. And then meron din tayong pasasalamat mamaya. Ay, naku, talaga naman So yan, mamaya po. Ang bait-bait ng ating mga donor. God bless you all. God bless you more. God bless your generosity. Ayan, alam niyo naman pagka ganyan, natutuwa tayo at marami tayong mga kababayan ang natutulungan po ninyo. Ayan, mula po sa inyong mga bulsa na pinagsama-sama natin para makatulong tayo sa mga may sakit. Thank you very much. Alam niyo, pagka kayo nagdadasal lagi kong sinasama sa panalangin na sana maraming may malalaking puso na makaramdam at tumulong sa ating mga kababayan. So God bless you all. At ngayon mga kaibigan, makakausap na po natin. Ibalik natin sa ating programa dahil sa gustong malinawan ng ating mga tagapakinig yung tungkol sa Yaka PhilHealth. Kasi marami di pa pala nakakaalam at pag tinatanong natin dito, di nila alam na meron silang ganung pribilehyo or ganung tawag nito, ganung benepisyo. So mga kaibigan, ibalik po natin at pag-usapan natin ang Yaka Program PhilHealth ng PhilHealth. Alamin natin, mula po sa PhilHealth, of course, ang spokesperson and Senior Vice President for Health Finance Policy Sector, mga kaibigan, Dr. Israel Francis Pargas. Doc Ish, good morning. Magandang umaga. Magandang umaga po at magandang umaga rin sa lahat ating taga-subaybay at taga-pakinig. Welcome back sa DZRH Operation Tulong. Doc Asia, pasensya ka na't naku, ang daming tanong ng ating mga kababayan tungkol sa hindi nila paalam na yakap program ng PhilHealth. So doon po sa aming mga pasyente na madalas aming napapagsabihan na, uy, may ganun ang PhilHealth. Hindi nyo pa ba hindi pa ba kayo nagpaparegister? Hindi pa raw, Doc Ish. So para po doon sa mga tagapakinig at nanonood natin, ano po ba ang yakap program ng PhilHealth at ano ang mga pangunahing layunin yan para sa ating mga miyembro? Well, again, ang yakap program po o yung ating yaman para sa kalusugan ng bawat mamamayan, ayan po yung ating primary care benefit program ng PhilHealth. Ito po yung mga hindi ka na kailangang ma-confine, but kayo po ay ginagamot. So ang talagang objective po ng ating yakap program is mailayo ang bawat miyembro o ang bawat Pilipino sa pagkakasakit. Yun pong mga may nararamdaman or karamdaman ay papagilingin ng yakap, at yung wala namang nararamdaman or walang karamdaman ay papanatilihin na walang sakit or magaling or malusog. Mm-hmm. Kung kaya't ito po at talagang ating primary care benefit program ay aalagaan ang bawat Pilipino. Ayun. So eto na, susunod na tanong natin. Etong marami nagtatanong, sino po ba yung mga maaari pong maging beneficiary or makinabang po sa yakap program na yan ng PhilHealth? At may mga tanong dito, Doc Isha, yung bang mga dependents din ng members ng PhilHealth ay pwede din na maging beneficiary niyan? Bawat Pilipino po o lahat ng miyembro ng PhilHealth ay kailangan ma-register sa isang yakap clinic para po sila ay makakuha ng serbisyo. Yan man po ay primary member or dependent
kailangan po maipa-register at lahat po tayo ay makakakuha ng serbisyo ng yakap. Ayun. And of course, dun sa mga marami pa tayong mga kababayan hindi pa po alam ito, paano po yan mai-avail o makapag-a-apply, lalong-lalo na pag sila po ay mga pasyente na. Meron po bang mga requirements na kailangan pa po nilang ihanda at saan sila pupunta? Well, unang-una po, kailangan magpa-register ang bawat Pilipino sa isang yakap center. Yun pong, sa ngayon, nationwide, meron tayong mga 4,000 accredited yakap clinics, centers, and hospitals. Ito po ay government and private. Ang listahan po, ang kabuang listahan ay makikita sa ating website at www.philhealth.gov.ph. At pwede po tayong magpa-register either online or personal po manual registration. Sa online po, pwede po kayong pumasok doon sa ating website at www.philhealth.gov.ph at doon po sa member portal magpa-register po tayo. Pwede rin po naman through the government's application, yun pong eGov app, pwede pong doon sa sila magpa-register. Or kung gugustuhin po nila, personal po silang pupunta sa mga opisina ng PhilHealth, katulad ng local health insurance offices, pwede rin po sa ospital at doon po sila magpaparegister. Yun pong Yakap Center or Yakap Clinic ay kanila pong choice. Yun pong sa listahan, i-check nila kung ano po ang mas convenient sa kanila or mas malapit at pwede po silang yun ang piliin at doon po sila magpalista. Ayun, so yun, malinaw yun, mga kababayan. So lahat po ng yun ang gagawin ninyo, no? Sinabi ni Doc Ish. At yung mga services nito, mga medical services, ano ba ang saklaw nito, Doc Ish? At meron po bang limited amount ang bawat pasyente para sa Yakap program? Ang serbisyo pong ito or ang programa, ang mga services po nito ay libreng konsultasyon or libreng check-up. Meron din po itong libreng 13 laboratorio. Meron din po ito sa ngayon na around 75 drugs na libreng makukuha kasama po ang mga maintenance drugs. Meron na rin po itong kasama na libreng screening test para po doon sa 4 na top 4 cancers natin. Yun pong breast cancer, lung cancer, liver cancer, at colorectal cancer. Lahat pong yun ay makukuha ng libre ng ating mga miyembro. At syempre, kung saan ka nagpa-register, di po ba kung ano ang provider, Doc Ish? Or pwede yan kahit saan? Kung saan po kayo nagpa-register, doon po kayo pupunta kasi sila po yung mag-aalaga sa inyo. Sila rin po yung babayadan ng PhilHealth para po sa mga serbisyo na ibibigay sa ating mga miyembro. Oo. So ibig sabihin, Doc Ish, mas maganda na diretso sa ospital? Or what about yung mga center lang? Paano pag halimbawa ang kailangan mo ay sa ospital? Hindi naman po kailangan sa ospital kasi primary clinic po ito. Okay. Kaya po yung ating 4,000 clinics, 4,000 accredited Yakap Clinic, karamihan po doon ay clinic centers, mga public and private. Although meron din pong ilang hospital or yung kanilang outpatient clinic po ang accredited natin. Pero hindi po kailangan kayong pumunta sa ospital. Okay. Pwede po sa mga clinic at ina-accredit po natin yan. Oo. Sa ngayon po ba, Doc Ish, kumusta na ang nasasaklaw natin sa Yakap program? Sa ngayon po, meron tayong mga around 25 million na Filipino beneficiaries na nakaregister. Meron na po tayong mga around 16 million na nagkaroon na ng health profiling. And for the 2024 po, tayo ay nakapagbayad na ng around 16 billion pesos sa benefit. So yun, no? Malinaw na po yun. So doon po sa mga meron pang mga katanungan, again, Doc Ish, alam ko napaka-busy po ninyo, no? Ano pong inyong mga paalala sa kanila, lalo na po yung mga hindi pa nakakapagparehistro and of course, nangangailangan ng ganito pong benepisyo? Opo. Well, ang panawagan ko po ay sana po lahat tayong Pilipino, lahat naman tayo ay miyembro na ng PhilHealth by virtue of the Universal Healthcare Act. Sana po lahat tayo ay makapagpa-register na sa ating Yakap Clinic or Yakap Center of Choice para po makuha natin yung mga libreng serbisyo at mapanatili tayong malayo sa pagkakasakit. Katulad po ngayon, lahat na lang po ng presyo ng bilihin ay tumataas. Kahit po yung mga gamot, kahit po yung mga pagpapacheck up ay tumataas. Pero yung pong serbisyo ng Yakap ay libre nating makukuha.
So imagine niyo po, hindi lang po sa kalusugan natin ang epekto nitong pagpaparegister sa yakap, pero economic-wise din po ay yung ating mga matitipid sa ibabayad sa pagpapacheck up at pagbili ng gamot at pagpapagawa ng laboratorio ay magagamit na natin sa ibang pangangailangan. Ayun. Okay, Doc Ish, thank you so much po sa oras ha. Alam namin busy kayo. Maraming salamat po. Opo, maraming salamat din po sa pagkakataon at magandang tanghali sa ating lahat. Ayan, magandang umaga, Dr. Israel Francis Pargas. Doc Ish, thank you so much. Ang spokesman and Senior Vice President for Health Finance Policy Sector po ng PhilHealth. Ayan, so mga lolo't lola ha, nanay tatay na mga pasyente, alam nyo na po, di pa kayo nakapagparehistro, magparehistro na po ngayon dahil ang laking tulong po nito. Ano po? Ayan, every now and then kasi tayo nagtatanong Oo, di pa daw nila alam yun. Oo, hindi pa sila nakapagparehistro doon. Paano daw ba yun? O, ayan na. So, nabanggit at napag-usapan na po natin ha ni Doc Ish Pargas mula po sa PhilHealth. Mga kaibigan, oras po natin 29 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Standby lang po ha. Babalik po tayo. Standby. DZRH Operation Tulong. Ang Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yehey! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
namamamahayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up with entertainment and life. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 41 minuto na makalipas ang 10:00 ng umaga. At ngayon sa bahaging ito ng ating programa, bigyang daan po natin ang ating pasyente mula po sa Hulo, Pililla, Rizal. Ayan, ang pasyente po natin ay si Nanay Maria Opinion Hanaban. Siya po ay 65 years old at siya po ay biyuda na, no? Dati pong vendor dyan po sa kanilang lugar, natigil po siya sa pagtitinda dahil nga po sa kanyang kondisyon ngayon na malabo na po yung kanyang mga mata, no? Yung kanyang paningin. At siya po ay na-diagnose na mayroon pong glaucoma catarata, no? At si nanay po mayroon 3 anak, no? Si Nanay Maria, hindi niya po kasama sa bahay dahil may kanya-kanya ng pamilya. Ang kasama lang po niya yung kanyang 18 years old na apo. Ayan, tinutulungan si Nanay Maria ng kanyang mga anak at kapatid, lalong-lalo na doon po sa pagbili ng kanyang mga gamot. Noong pong June 28, 2023, nung siya po ay magpa-check up sa ophthalmologist, doon po na-diagnose na meron siyang glaucoma at catarata, no? Cataract, no? So, October 2023, na-operahan si nanay doon sa kanang mata niya dahil sa glaucoma, and then sumunod naman yung kaliwang mata dahil sa catarata. Aba, pwede palang sabay yun, ano? Iba yung glaucoma at catarata.
Ngayon po dahil sa hirap na rin po ng buhay, yung kanya mga gamot ay kanya pong naiaasa sa kanyang mga anak at mga kapatid. Pero ngayon lumalapit po sa atin si Nanay Maria Hanaban. Nanay Maria, good morning! Good morning po. Oo, magandang umaga. Nay, tama ba? Hindi parehong glaucoma yung sa mata mo. Isa katarata, isa glaucoma. Opo. Pwede pala yun na yan, no? Tinanong mo ba sa doktor na pwede pang mangyari yun na magkaiba siya ng case? Opo. So meaning ngayon po naoperahan po yung sa glaucoma, tama po ba? Opo. Pero nung maoperahan po, kumusta naman po nung naoperahan? Nawala po yung pamiligat ng ulo ko. Yung masakit sa ulo ko. And Kaya then, lang po, mahina na po. Nakakaaninag na lang po. so nung pong operahan kayo, June 28, 2023. So 3 years ago. Mali po. Nag-umpisa po ang June. June. Nagpa-check up po ako sa private na ophthalmologist. Opo. June. Opo. Tapos, sabi sa akin, kailangan daw operahin. Opo. Kasi napakataas daw po ng ng presyo ng mata ko. Umabot po kasi ng 41. Kailangan daw mga 20 lang ang pressure ng mata. Ngayon, yung ginawa ko po, nagpunta po ako ng PGS. Nagpa-schedule po ako doon. Ni-schedule po ako October. Doon kami nagpunta doon, 23. October naman po kami na-schedule. Ngayon, ni-schedule po October 14. Opo. So, Tapos, check up na po. And then, hanggang sa naoperahan na. na-recommend na pong operahin ako. Opo. Umayag na po ko kasi sobra po talaga ang sakit. Opo. So, kanang mata ninyo na-opera dahil sa glaucoma. Opo. And then, after Pagkatapos po ng operasyon, tapos po ng operasyon, kinabukasan po, ni-schedule naman po ako sa katarata para balancer. Opo. So, saan po kayong nagpa-opera? Saang ospital? Sa PGH po. Okay. Sa PGH. Okay. At least doon po, meron ng mga malasakit doon, di ba? So, nung naoperahan na po siya ng October, kumusta po yung naging, yung liwanag ng paningin? Naging maayos naman po yung naging maayos po yung mata ko. Hindi na sumasakit. Nabawasan yung pressure. Kasi 10 na lang po yung pressure. Kaya wala nang masakit sa ulo ko. Okay. Ay, ang check-up ko po ng dati, every 3 months. Ngayon po, schedule po ako ng doktor na nag-check up sa akin itong January. Kailangan daw, every 6 months, practice po ang mata para monitor nila kung ano ang lagay. Okay po. So, ngayon po ay nakapagpa-check up na kayo? January po. Okay. Tapos binigyan niya ako ng ng pa-refraction. Laboratory. Na pa-check up po uli. Okay. Dala ko na po yun. Okay. Every 6 months na po ang Ayun. So, napagpa-check up ka ng January and then meron kang mga gamot, na kailangan mo pang, may mga pinapatak pa sa mata, may iniinom. Pinapatak lang po. Napatak lang. Okay. So, anong sabi po ng doktor, ng ophthalmologist, doon po sa pagpa-check up nyo nung January? Kumusta po yung lagay? Kasi 6 months daw po. Hindi, sa laboratory. Sabi nyo pa parang lumalabo ulit? Lumalabo po yung katarata. Sabi sa akin ng doktor, kailangan mo na daw magpasalam para mabawasan yung panlalabo. Wala po akong budget na pampasalamin.
Ayun. So, ibig sabihin ngayon, Akong pinalaboratory eh. ano po yung inilalapit nyo ngayon na Utang ko lang. Baka tumihina. Nanay Maria? Nanay Maria? Po, Ayan, okay. So ngayon po, ano ang maipaglilingkod po namin sa inyo? hihingi po ako ng pang palaboratory. Laboratory po sa mata ulit. Mata po. Oo. Pero hindi po ba kayo libre sa PGH? Hindi po. May mga binabayaran din kayo. Ang PGH po kasi ngayon wala po silang pang refraction. Nasira po. Okay. Kaya kailangan magpa-refraction ako sa ibang hospital. Sa labas. Itanong nga natin ito, Wina, kay Doc Egay Aguirre. Ang napakabait na Doc Aguirre, baka pwede. Nanay Maria, dinig mo pa ako? Narinig ko, kaya mahina ang signal. Oo, Nanay, i-refer ka namin kay Doc Egay Aguirre. Okay ka lang po ba? Doktor, ano po? Oo, si Doc Aguirre po. Kung nakikinig kayo, lagi nyo napapakinggan si Doc Egay Aguirre na tumutulong doon po sa mga may ganyang problema. Para, Nanay Maria, di na niya ako marinig, humihina daw. Sige, babalikan kita, Nanay. Po na... Ay, ayan. Nay, dinig mo ko? Sandali lang po. Ayan. Umihina daw yung signal natin. Ayan, di tayo naririnig. Sige nga, itry nga nating i-refer kay Doc Egay. Kasi kung pagdating dun sa mga laboratory, alam ko meron din siyang ma-discount ba? Sige nga, alamin natin. Nanay Maria? Po. Ayan. Okay, dinig mo na po ako. Opo. Okay. So, Nanay, i-refer ka namin kay Doc Egay ha, para doon sa, meron ka na po bang pinagtanungan doon sa gagawin na laboratory? Ano pong tawag doon? Refraction. Bali pa babasahin ulit ako. Siguro dapat na ilagay natin sa linya si Doc Aguirre, Wina, para maano natin. Okay. Nanay, saglit lang, wag mong ibababa ha. Wag mong ibababa. Saglit lamang po. Saglit lang. Mga kaibigan, oras po natin. Meron na lamang tayong 9 na minuto at alas 11 na po tayo ng umaga. Sandali lamang. DZRH Operation Tulong. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy!
Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, meron na lamang tayong 6 na minuto at alas 11 na ng umaga. Balikan natin si Nanay Maria Hanaban ng Hulo, Bililla, Rizal. Nanay Maria? Nanay Maria? Ayun, dinig na ako. Okay, Nanay. Sige, ganito po ha. So, magkano daw yung halaga ng refraction? Natanong niyo po ba? Dito po sa Pasig, sa RMC, kulang 2,000. Ah, okay. Rizal 180 na lang kasi pag senior 180 na lang. 1,800. Opo. Ha, hindi 180 ha. Mura yung pag 180, Nanay. 1,800. 1,800. Pag hindi ka senior, 2,500. Ah, okay. Sige po. So, 2 mata yung kailangan ng refraction. Kasama na po yung laser. Oo, tatanong ko sana kay Doc Egay, baka may mas mura-mura di ba? Laking tulong sa inyo. So, Nanay, kailangan ng refraction. So, yun ang sabi sa inyo ng doktor, ano? Tapos, so, gagawin po yan. Saan po? Saan? Sa clinic? Dito po sa Pasig. Sa Rizal Medical Center. Sa RMC. Okay. Sige. Okay, Nanay. Sige po. So, kailan ang schedule po ninyo? Bago po ako magpunta sa PGS. Okay. January, February, March, April, May, June. Mga kalagitnaan ng June. Kalagitnaan ng June. Okay. Sige, Nanay, para po dyan, bigyan ka namin ha. Si Senator Lito Lapid, yung kanyang ibinibigay para sa mga tulad mong pasyente everyday dito sa ating programa, bigyan kanya ng 2,000 pesos, Nanay Maria. Ma'am Melky, pwede po bang mag-request? Sige po, si May po ito. Nanay May po. Sorry po. Okay lang. Si Milky pag Sunday. Opo. Ano pong request? Gusto ko po sana magpasalamin. Gusto mo magpasalamin? Wala po akong perang pampasalamin. Magkano daw po yung salamin? Kulang pong 4,000. Sige. Sige, Nanay. Okay, basta bigyan ka muna ni Senator Lapid ng 2,000 pesos, Nanay, ha? Okay? Sige, pasalamatan muna si Senator at meron pa rin mga magbibigay sa'yo. Magandang umaga po, Senator Lito Lapid. Maraming pong salamat sa tulong ninyo. At doon sa gusto pang tumulong sa akin, sa aking kawalan, papasalamat na po ako. Sige. At doon sa lalo na po sa DCRH, Operation Tulong. Opo. Sa mga taong may magandang loob na tulong sa aming mga mahihirap. Kasi gusto ko nga rin pong makapagtinda-tinda para hindi na ako hihingi kung saan-saan. Ano nga po yung tinitinda-tinda ninyo, Nanay?
Ano po, mga accessories, Catholic accessories po, mga rosary bracelet, rosary. Saan po ninyo tinitinda? Sa may bahay lang, bahay Dito ninyo? Dito po sa ng simbahan. Sa simbahan. Okay. Pwesto po ako ng Sabado at Linggo. Opo. Minsan, pagka walang gaanong tao, Linggo lang po. Ato nga lang po, naubos na po yung puhunan. Magkano po ba pinupuhunan nyo doon? Ano lang po, 2,000 mahigit. Okay. Yun lang. Sige. Makapag-umpisa lang po. Opo, malay nyo, merong magdo-donate. Ayan, pero dagdagan natin yung para sa inyong pa-check up muna, no? Galing po sa isa nating anonymous mula sa US of A, sa United States of America, 1,000 pesos, nanay. And galing po yan dun sa ating anonymous. And then another 1,000 pesos kay Sir Alexander Go. Ayan, nanay ha, pakinggan mo. At sino yung PPAF? Ayan. Sige, ating okay. Sige po. Tas meron pang lagay na lang natin sa anonymous. Bigyan natin another 1,000 pesos, nanay. Okay. Ayan, di ba? Meron mga at dun sa mga tutulong pa po kay Nanay Maria Hanaban, no? Pwede po magpadala sa GCash account ng DZRH Operation Tulong. At may tawag ang Senator Lito Lapid. Saglit lang. At ayan, okay. Miss Charms, sandali lang na. Yes, Miss Charms, morning. Okay. Ay, talaga. Magkano daw, Miss Charms? Wow, thank you so much. Thank you. Thank you. Sige. Okay, thank you. Ayan, Nanay Maria. Opo. Sabi ko sa iyo, nakikinig ang Senator Lito Lapid makinig ka ha. So, bubuuin niya. Ang ibibigay sa iyo, instead na 2,000 pesos, 10,000 pesos. Ay, thank you po, Lord. Thank you po. Senator, napakaraming salamat po. Mabuhay po kayo. Marami pong salamat. Ayun. Kayo ang hulog ng aking pangangailangan. Bakit nag-alit? Paano po kami? Oo. Ayan. Sabi ko sa inyo, pag nakikinig ang Senator Lito Lapid, napakalaki ng puso sa mga katulad mo, nanay. Lalo na ang mga nanay ay ganito po, hi boss. Lalong-lalo na ang nanay na katulad mo, talaga namang nakapagtaguyod naman ng mga anak. Nanay Maria, sige po, ganito ha. So yan po yung gagamitin ninyo para po dun sa pa-check up, and then yung additional natin, 3,000 pesos mula dun sa mga binanggit natin na donor. Ayan, idagdag po ninyo. At meron na rin kayong pampasalamin, di po ba? Opo. At kahit papano, baka makuha mo pa dyan yung amount para sa iyong pagtitinda ulit, ha? Opo. Okay? Uy, masaya na si nanay. Nanay Maria, huwag ka iiyak, bawal sa mga mata mo. Oo nga po, kaya lang natatakpo ako ng Oo, ng Senator Lapid. Kaya po ako at nakatanggap po ako ng tulong galing po sa inyo. Oo. Sabi ko sa inyo, pag talagang nanonood at nakikinig ang butihing Supremo, kailan mo si Supremo, di ba? So, yan. So, idol po namin yan sa Batang Quiapo. Ay, sa Batang Quiapo talaga. Ayan. Oo, kahit nagpaalam na, pag sa bagay, lagi naman, dami nakikinig. Anyway, sige nanay. At ikaw, bibigay po namin yan para nang sa ganun, ay magawa mo na po lahat yung mga dapat gawin. Ano po? Papasalamat po ako sa inyo. Maraming pong salamat. Lalong-lalo na po sa Operation Tulong. Yes. Tayo po God bless. Oo, sige po. Wala. At Lito Lapid. Opo. At dun sa iba pa natin mga donor. Lord.
Opo. Ayan, okay. So, i-open pa rin natin yung GCash account ng Operation Tulong, ha, Nanay. Baka meron po. Alam nyo man, daming mababait dito. Yan, bibigyan po natin ng pagkakataon yung iba makapag-share din para nang sa ganun tuloy-tuloy yung pagpapagamot ninyo. Pwede po kayo magpadala na inyo pong mga cash donation for Nanay Maria Hanaban sa ating GCash account ng Operation Tulong, no? So, paki-flash lang sa TV, RHTV. At yan po ay sa pamagitan ng ating IPW na Pearl Hezoro, ang ating GCash account ng Operation Tulong. Wala. Marami pong salamat. Okay, wala pong anuman. Oo, Nanay. Thank you po. Oo. Ayan, okay. So, yan yung ating GCash account, again, ng Operation Tulong. Para po sa mga maaari po mag-share ng kanilang mga blessings, 0956-197-9471, 0956-197-9471, at pakilagay po ang pangalan Maria Hanaban. Okay, Nanay? Masaya ka, Nanay? Are you happy? Masaya na po. Naibsan po yung aking pag-aalala. O sige, kausapin mo Senator Lito, nanonood sa iyo ngayon. Go ahead. Hello po. Magandang umaga po, Senator Lito Lapid. Idol po namin kayo. At nagpapasalamat po ako sa inyo sa magandang kalooban nyo na ako'y matulungan nyo. Maraming pong salamat. Ay, biyayaan kayo ng mahal na Diyos ng mahaba pang buhay para makatulong sa katulad namin na nangangailangan ng tulong. Thank you po. Okay. Lalong-lalo po si Lord. O sige, Nanay, huwag ka naiiyak ka. Pati ako naiiyak sa'yo. Tutululuha ko eh. Sige, Nanay Maria, maraming salamat po. Lagi ka magpapalakas, ha? Okay? Opo. Ayan, okay. Maraming salamat po. Okay, wala pong anuman. God bless. At sa lahat po natin mga donor, again, Supremo, Senator Lito Lapid, sir, maraming salamat. God bless you more. Salamat po. At sa ating mga donor, no? Kabuang 13,000 pesos ang tatanggapin ni Nanay Maria Hanaban. So mga kaibigan, sandali lamang. Naku, marami pa tayong mga report. Eto na. Ang Philippine National Police maghahanda daw po ng mobility assets para sa nakuumang na transport strike ng Piston. Ibalita mo yan, RH52, Edniel Parosa. Edniel? Pinaghahandaan na may ng pambansang pulisya ang kaanunsyo lamang kasadong transport strike o tigil pasado ng grupong Piston. Sa pulipalitan dito sa Kamkrame, sinabi ni PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tonyo, magtatakda sila ng mobility assets upang kontrahin itong magiging epekto ng protesta. Ngayon din, inatasan ni Nartates o PNP Chief Police General Jose Melach Nartates Jr. ang NCFPO na makikugnayan sa pamumuno ng transport group para naman sa kaukulang security plan ay idaragdag. Pakinggan natin si General Tuanyo. Ang instruction ng ating GPNP na makipag-ugnayan sa mga transport strike associations, kasama rin po sa mga local government units, ang ating po regional director ng NCRPO para po maghanda sa nasabing transport strike na gagawin po sa March 19. Una lang inanunsyo ng Piston ang pagsasaluhan ng strike sa Marso 19. Arawagan ng grupo, ipako ang presyo ng krudo sa 55 pesos kada litro. Mabilis na pagsuspindi sa excise at value-added tax pamamagitan ng executive order at 5 pisong taas pasahe sa jeepney. Ako si Edniel Parrosa, DZOH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. At sa kaugnay na balita, habol natin DSWD at DOTR tinalakay ang pagbibigay ng cash relief assistance sa mga driver ng PUV ngayong araw bago daw mamahagi bukas sa mga lokal na pamahalaan. RH23 Edwin Duque sa detalye niyan. Edwin, go ahead. Edwin? Samantala, go ahead, Edwin. Okay, higit 43 million pesos na halaga ng illegal na droga na sabat daw po ng NBI sa NAIA operations. Ang detalye babalita sa atin ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Sabat ni May ng National Bureau of Investigation na mahigit 43 milyong piso na illegal na droga sa ikinasang back-to-back operation sa Customs Bonded Warehouse sa Parañaque City sa targeted interdiction ng NBI International Airport Investigation Division at ng mga partner agency nito sa DHL Express Philippine Facility na diskubre yung high-grade stimulant at party drug na pinalabas na ordinaryong shipment lamang. Unang natukoy at nasabat ng task group ang 3 abandonado
piso na mga parcel mula Lusaka, Zambia na dadalhin sana sa Dasmariñas City, Cavite. Naglalaman ito ng 3,576 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 24.4 na milyon. Sunod na natuklasan ng mga otoridad ang 2 pang parcel mula sa Berlin, Germany at naka-address sa isang pamilya sa Pasig City na naglalaman ng mahigit 4,500 gramo ng hinihinalang ecstasy na nagkakahalaga ng 5.2 milyon. Nasabat din yung mahigit 13.4 na milyong piso na halaga ng hinihinalang shabu doon naman sa na idiniklara na steel roller mula Zambia at pa General Trias City sa Cavite rin. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Pasalamatan din natin Sir Eddie Alvarez at PPG na nag-donate po ng 2,000 pesos para sa pasyente natin ng Biyernes na si Ate Belinda Garcia ng San Dionisio, Parañaque City. Maraming salamat again, Sir Eddie Alvarez at PPG. Thank you so much. God bless you more. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Susunod na po inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pansamantala sa pangalan po ng buong persa ng DCRH Center at ng DCRH Operation Tulong. Ako naman may binauhan para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, EP, Pina Perlesoro, and Hetel Moro, RHTV. Thank you. Oras natin. 8 minuto makalipas po, alas 11 ng umaga. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste, may double Plastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort.